Si Iverson? Kunot noong tanong ni Kiana. Hindi ba't kagagamot niyo lang sa kanya noong nakaraan, Lola? May sakit na naman siya? Ang sakiti naman niya. Bagaman patuloy sa pagdadaldal si Kiana, mabilis pa rin siyang kumilos para kunin ang mga kailangang gamot ng kanyang lola. Sa murang edad, kasama na siya ng kanyang lola sa tuwing nanggagamot ito at tuwing pumaparoon ito sa kabundukan para kumuha ng mga halamang gamot. At sa loob nga ng isang buwan, ilang beses nang nagpagamot si Iverson. Bakit ka nandito? Agad na anghel ni Iverson na mabungaran niya si Kiana sa gilid ng kanyang kama. Yumuko si Kiana para itago ang kanyang muka. Kahit kailan talaga, hindi siya gusto ng lalaki. Palagi na lang iritable ang boses nito tuwing nalalapatan siya ng tingin. Ipinabantay ka po sa akin dahil nasa ibaba sila lola at ang magulang mo nag-uusap. Anong pinag-uusapan nila? Di ko alam. Gusto ko man pakinggan, di ko marinig. Siguro tungkol sa pagiging sakitin mo? Mabilis na nanliit ang mga mata ni Iverson kay Kiana. Baka kaya ako sakitin dahil sa kagagawan mo. Baka pinapalitan o hinahaluan mo ng laso ng gamot na binibigay sa akin. Hindi na iwasan ni Kiana ang magtaas ng tingin. Inayos niya ang suot na malaki at makapal na salamin. Kahit gaano ka kayabang at kasama sa akin, di ko gagawin yun, no? Ba't naman kita paglalaanan ng oras, ha? Dahil gusto mo ako makapareha? Gaya ng karamihan sa mga kababaihan sa ating nayon. Mayabang na sagot ni Iverson. Bumuntong hininga na lang si Kiana. Bago nagpa siyang tumayo. Mukhang malakas na ang tama mo sa ulo. Aalis na ako. Ayokong mahawas sa pagiging sakitin mo. Mapang-asar na tumawa si Iverson. Mas lalo namang ayaw kong mahawa ng kahinaan mo. Bumalik ang tingin ni Kiana sa binatang masyadong mayabang ang ngisi sa kanya. Inirapan niya ito bago padabog na buksan at isarang pinto ng silid ni Iverson. Saan man magkita ang dalawa, sa loob man o labas ng kanilang nayon, walang oras na hindi pinupuna ni Iverson ang pagiging mahina ni Kiana. Palagian niya pa ito mapagtripan at tanging pag-irap at pag-ingos lang ang madalas na reaksyon ng babae sa kanya. Minsan, masama ang tinging na ipupukol ni Kiana sa labis na kayabangan ni Iverson. Pagkatapos, bigla na lamang itong tatahimik dahil nakakaramdam ng pilipit na kirot sa kanyang katawan. Bakit ba ikaw na lang lagi ang natatapat sa akin? Nakakasawang makipag-insayo sa mahina. Agad na bulalas ni Iverson matapos mapilis si Kiana bilang kanyang kalaban sa kanilang ensayo. Baka sinasadya mo talaga para ikaw palagi ang manalo at magmukhang malakas. Di ko na kailangan gawin yan para patunayan ang sarili ko. Patagong na paingos si Kiana. Mayabang talaga. May maipagyayabang naman kasi ako. Anito? At agad inatake ang dalaga. Ilang metro ang naiusog ni Kiana matapos ang pag-atake ni Iverson. Mula sa ilalim ng makapal niyang salamin, matalim niyang tinignan ng binata. Muling umatake si Iverson at hindi sinubukan ni Kiana ang umiwas. Subalit, sa pagdampi ng palad ni Kiana sa katawan ni Iverson, kakaibang kirot na naman ang naramdaman nito. Takas siyang napatingin kay Kiana bago ilabas ang anyong vampira niya. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Iverson at ilang iwas ang ginawa ni Kiana. Subalit karamihan doon, nasalo ng kanyang katawan dahil sa bilis ng lalaki. Kailangan lang niya magpahinga para mabalik ang lakas niya. Wala kayong dapat ipag-alala.
Hindi naman malala ang kanyang iniinda. Anang lola ni Kiana bago akayin ng magulang ni Iverson, palabas ng silid nito. Magbibinatan at lahat-lahat sakitin pa rin. Alam mo naman siguro naririnig kita, no? Umismit si Kiana matapos isara ang pinto ng kwarto ni Iverson. Magpagaling ka na lang. At baka sa susunod na araw o linggo, paparito kaming muli para gamutin ka. Puno ng pang-aasar na saad ni Kiana. Sinamaan ni Iverson ang tingin ng dalaga bago marahang bumangon at maupo sa kanyang kama. Tubig. Nasa tabi mo naman na, kaya mo namang abutin yan. Nanghihina ako, di ko maabot. At hindi ba't nandito ka para pagsilbihan ako bilang manggagamot ko? Hindi na bago sa kanilang nayon na ang mga pinuno ng bawat ranggo o yung mga vampirang may matataas na posisyon sa kanilang nayon ay mayroong kanya-kanyang sariling manggagamot gaya na lamang ang pamilya ni Iverson na pinuno ng unang ranggo. Ang lola ni Kiana ang kanilang manggagamot kaya naman bilang apo, siya na rin ang kinukuhang taga-alalay nito sa tuwing meron itong ginagamot na miyembro ng dugong bughaw. Sinamaan ang tingin ni Kiana si Iverson na agad namang nakaramdam ng kirot sa kanyang katawan. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Kiana. Bigla-bigla na lang may kumikirot. Pero ngayon wala na. Baka naman nag-iinarte ka lang. Komento ni Kiana bago abutin ang baso at painumin si Iverson. Alam kong gwapo ako. Pero wag mo na maipahalata masyado ang pagtitig mo. Mayabang natura nito kung kaya't agad binawi ni Kiana ang baso. Aalis na ako. Mukhang magaling ka na dahil nagyayabang ka na ulit. Agad naglahos sa paningin ni Iverson ang babae. Napakurap-kurap na lamang si Kiana matapos marinig ang paliwanag ng kanyang lola kung bakit palagian ng pagkakasakit na Iverson. Napatikom ang kanyang bibig at napasulyap sa kanyang mga magulang na naroon sa sala at kaswal na nagbabasa ng libro. Lumingon ang kanyang ina sa kanyang gawi at ngumiti na animoy walang malaking balita ang isiniwalat sa kanya. Kaya pala. Bulong ni Kiana bago titigan ang sarili sa salamin. Agad nag-iwas ng tingin si Kiana kay Iverson nang lumingon ito sa kanyang gawi. Nang magkasalubong na naman sila sa hallway, agad na yumuko si Kiana at umiwas. Sa loob ng 1 linggo, matatag na sinikap ni Kiana na iwasan ang lalaki. Tagumpay niya yung nagawa, kung kaya't sa linggong yon, hindi na ibalitang nagkasakit si Iverson. Iniwasan mo siya? Natatawang tanong ng kanyang lola. Tumango si Kiana bago dikdikin ang mga dahong kinuha nila sa may kabundukan. Tama nga po kayo. Kailan ba ako nagkamali? Noong una, akala ko ay iba ang nagdudulot ng hindi malamang sakit niya. Pero, ilang beses ko nang nakukuha ang buhok mo sa katawan niya. At napapansin kong mabilis ang paggaling niya kapag naroon ka. Kung ganon, talagang ako ay nagdudulot ng kanyang sakit. Kapag nainis o nagalit din ako, sa iba ganon din ba ang mangyayari? Kuryoso na tanong ni Kiana. Tumango ang kanyang lola bilang unang tugon. May dugo kang mangkukulam. Kung kaya't ang sino mang tignan mo na may pagkamuhi, agad na makakaramdam ng sakit. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Dahil kinailangan muna namin kumpirmahin. Buong akala namin ay magiging purong vampira ka na, sapagkat ang iyong ina hindi naman purong mangkukulam nang maging kapareha siya ng iyong ama. Inaasahan na naming magiging purong vampira ka sapagkat tuluyan ang sinakop ng dugo ng iyong ama, ang dugo ng iyong ina. Pero mukhang malakas ang katiting na dugo ng iyong ina, kaya't nakuha mo pa rin ang dugong mangkukulam. Sagot ng kanyang lola, bago inihinto ang ginagawa nito. Bukod doon,
Sa susunod na buwan na rin ang pagtungtong mo sa wastong edad, kung kaya't nasisiguro naming mas lalong lalakas ang dugong dinadala mo. At ikaw ang magiging kauna-unahang hybrid na vampira sa ating nayon. Di ko alam kung tanggap ng batas yun. Kaya kailangan pa muna nating itago ang bagay na yan. Napabuntong hininga si Kiana. Dahil sa sinabi ng kanyang lola, kailangan pa niyang doblehin ang pagtatago sa tunay niyang katauhan. Subalit, hindi niya alam kung kaya ba niyang tagalan ng kabulastugan at kayabangan ni Iverson. Sa abot ng kanyang makakaya, sinikap ni Kiana na wag nang matingnan ng masama si Iverson kahit palalong tumindi ang kayabangan nito pagdating sa kahinaan kuno ng dalaga. Hanggang sa magwastong edad na silang dalawa, na siyang pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang kwento. Noong nakaraang buwan, si Iverson ang tumuntong sa wastong edad at nasa eksaktong kinatatayuan ni Kiana. Ngayon naman ang dalaga ang tumuntong sa wastong edad. Kung bakit kailangan niyang tumayo sa harap ng kanyang kamag-aral, hindi niya alam. Hindi niya rin maintindihan kung ba't kailangan pa siyang batiin habang nakatayo sa harap. Pero dahil naroon na siya, wala na siyang magagawa kundi pagbigyan na lang sila. Huwag mong itago ang iyong ganda, Kiana. Huwag kang yumuko. Anang kanilang guro na isang mortal. Agad na narinig ni Kiana ang pagkadisgusto ni Iverson sa sinabi ng kanilang guro. Bumuntong hininga si Kiana upang hindi matignan ng masama si Iverson at hindi ito magdulot ng sakit sa binata. Ang di niya inaasahan, nang mag-angat siya ng tingin, agad na sasalubong sa kanya ang mga mata nito. At sa eksaktong sandali na yon ng kanilang pagkakatitig sa isa't isa, agad nilang naramdaman ang koneksyon na magtatali sa kanilang dalawa. Sabihin mo sa aking mali lang ang naramdaman ko kanina. May inis na tura ni Iverson matapos niyang hilahin si Kiana sa dulo ng kanilang floor hallway. Ano? Sabihin mo sa aking mali yun. Pagod na bumuntong hininga si Kiana. Alam kong matalino ako, pero alam nating pareho kung ano ang bagay na naramdaman natin kanina. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo yun. Ginulo ni Iverson ang kanyang buhok bago tumingin kay Kiana. Wala ako masabi sa pagiging matalino mo. Pero, hindi ko matatanggap na ikaw ang kapareha ko. Ayoko na mahina. Wala namang problema kung ayaw mo sa akin bilang kapareha. Pero higit mo nga laman tungkol sa ating batas. Umiling ng umiling si Iverson sa dalaga. Walang makakalabag sa batas kung pareho nating hindi tatanggapin ang isa't isa. Nag-angat ng tingin si Kiana kay Iverson at isang tipid ng isang iginawad niya. Kung ganon, nasa kan pala ang desisyon. Hindi kita mamarkahan. Sisiguraduhin kong kusa ka ring susuko at susunod sa gusto ko. Nakangisiring ani Iverson bago ito bahagyang yumuko upang mapantayan ang mukha ni Kiana. Ngayon pa lang, mag-isip ka na. Dahil hindi matatapos ang pagsapit ng pulang buwan na ikaw ang mamarkahan ko. Hindi, ikaw, Kiana. Nag-igting ang panga ni Kiana dahil sa tindi ng narinig niya mula kay Iverson. Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi niya nais na matignan ng masakit ang binata para hindi na ito magkasakit subalit hindi niya napigilan ang sarili. Agad na nakaramdam ng kirot si Iverson sa kanyang dibdib na animoy merong mga tumutusok sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napakapit sa railings na nasa malapit upang mabalanse ang kanyang sarili. Lalong tumindi ang kirot na nararamdaman niya. Nang isang luha ang kumawala mula sa mga mata ni Kiana. 3 araw nang hindi pumapasok si Iverson dahil meron itong sakit. Dati-rate, 1 araw lamang at gagaling na ito.
dahil madalas na isama si Kiana ng kanyang lola sa tuwing gagamutin ng binata. Subalit ito nakaraan, nagmatigas si Kiana. Nasaktan talaga siya sa sinabi ni Iverson, kung kaya hindi siya sumama sa lola niya para gamutin ito. Pero ngayon, tila ba nakukonsensya na siya? Lalo na't ang sabi ng kanyang lola, talagang nanghihina na ang lalaki. At anong ginagawa mo dito? Pagalit na tanong ni Iverson nang bumungad si Kiana na naroon sa isang sofa sa silid niya. Ginagamot ka. Bakit ikaw? Baka imbis na gamutin mo ko, lalo mo lang palalain ang sakit ko. Pwede rin. Gusto mo ba? Walang emosyon na saad ni Kiana. Pinanliitan ng mata ni Iverson ang babae na prenteng nakaupo sa sofa. Malayo ito sa dalagang palaging nakayuko at nagtatago sa mata ng mga tao. Kung ginagawa mo ito para makuha ang loob ko at gusto kong markahan ka, nagsasayang ka lang ng oras mo. Napabuntong hininga si Kiana. Tama ka sa panghuli, pero mali ka sa una. At pwede ba, magpasalamat ka na lang sa akin? Dahil kung di dahil sa akin, baka nanghihina ka pa rin hanggang ngayon. Agad na natahimik si Iverson sa sinabi ni Kiana. Pagod na pumikit ang babae at sumandal sa sandalan. Kung alam lang ni Iverson, isang buong magdamag niyang binantayan ng binata para lamang mabalik ang lakas nito. Subalit matabil ang dila nito at yun pa ang agad na bumungad sa kanya ng magising ang lalaki. Bakit ikaw ang gumagamot sa akin? Ano ba ang sakit ko? At hindi ako kayang gamutin ng lola mo? Kuryoso na tanong ni Iverson matapos ang mahabang katahimikan. Kabulastugan at kayabangan ng sakit mo. Prangka na sagot ni Kiana bago tuluyang humilatas sa may sofa. Nalunod na lamang sa kawalan ang mga salita ni Iverson sapagkat nahimbing na sa pagtulog si Kiana. Ilang minuto ang lumipas, nagpasya si Iverson na silipin ang natutulog na babae. Marahan niyang inalis ang suot ni Kiana na makapal na salamin at inayos ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Napatikim siya ng tahimik nang makita ang simpleng ganda nito. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanilang koneksyon, kaya agad siyang napaiwas ng tingin. Babalik na sana siya sa kanyang kama, subalit tila hindi na pabalik ang kanyang atensyon. Napabuntong hininga si Iverson bago marahang buhatin si Kiana at ihiga sa kanyang kama sapagkat hindi komportable ang tulog na dalaga sa may sofa. Ano ba ang pwede kong gawin para hindi na siya magkasakit sa tuwing natitignan ko siya na masama, Lola? Nasisiguro kong marami pang beses na magkakasakit si Iverson. Dahil palala ng palala ang pagiging mayabang niya. Ani Kiana sabay ngiwi. Bahagyang natawa ang kanyang lola na abala sa pagpipino ng halamang gamot. Dalawa ang pwedeng paraan, Kiana. Una, kapag natutunan mo ng kontrolin ang dugong mangkukulam mo, at ang pangalawa kapag naghalo ang dugo nyo. Nasubukan mo na bang tumingin ng masama sa iba? Umiling si Kiana bilang unang tugon. Parang sa pagkakaalala ko, kay Iverson ko pala nagawa yon. Dahil palagi ako nakakatikim na hindi magandang salita sa kanya. Naangkop lamang. Ang ikalawa, kapag kapwa kayo vampira. Ngunit kung sa mortal na taong magagawa ang kulam, magaling na magagamot ang kailangan nila. Saan ako pwedeng magsimula para matutunan kong kontrolin ang pagiging mangkukulam ko? Kuryosong tanong ni Kiana, kung kaya't napaangat ang tingin niya sa kanyang lola. Awang-awa ka na ba kay Iverson? Kaya't pursigido ka nang makontrol ang dugong mangkukulam mo? Hindi mo na ba kinakayang makita na nanghihina siya tuwing nagkakasakit siya? May panunuksong himig na tanong ng kanyang lola. Lola naman? Nanunukso pa. Bahagyang natawa ang matanda sa reaksyon ng babae. Huwag kang mag-alala.
Hindi mo na kailangan gawin yan. Ang pulang buwan na ang tutulong sa'yo. Anito, sa makahulugang tinig. At dumating na nga ang gabi ng pagsapit ng pulang buwan. Ang gabi kung saan dapat nang markahan ng vampirang lalaki ang itinakdang kapareha niya. Kanina pa inililibot ni Iverson ang kanyang paningin para makita si Kiana at maiwasan dahil hinding-hindi niya ito mamarkahan. Subalit hindi pa niya nakikita maski anino nito. Hanggang sa sumikdo na lamang ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Matapos niyang malapatan ng tingin ang isang dalagang nakatalikod sa kanya. Malayong malayo ang itsura ng dalaga kay Kiana. Sa malinis na pagkakapusod pa lamang ng buhok, malayo na sa palaging nakabuhaghag at nakaladlad na buhok ni Kiana. Maging ang hapit na damit nito na siyang nagpapakita na magandang hubog ng katawan, malayo sa baduy na pananamit ng babae. Sa pag-aakalang bagong koneksyon at kapareha ang nakita niya, agad na sinunggaban ni Iverson ang dalaga at walang pag-aalinlangang minarkahan. Subalit gano'n na lamang ang gulat niya nang tuluyang makilala ang babae. At ang dalagang minarkahan niya, walang iba kundi si Kiana pa rin. Wala akong pakialam. Kung may tinatago ka pala na ganda, hindi pa rin kita matatanggap bilang kapareha ko. Mariing sabi ni Iverson matapos makasalubong si Kiana sa kanilang school grounds. Tumango ang dalaga bago ayusin ang suot nitong salamin. Di naman kita pinilit na markahan ako. Ikaw ang kusang nagmarka sa akin. Dahil nilidlang mo ko. Kung hindi ka nagpanggap na ibang tao, hindi ako magkakamaling markahan ka. Ngumisi si Kiana. Ngayong namarkahan na siya ni Iverson, hindi na iepekto dito ang kulam na dala ng masamang tingin niya, sapagkat magkahalo na ang dugo nila bilang magkapareha. Pwede mo naman bawiin yung pagmarka mo, kung ayaw mo talaga ako bilang kapareha. Yun ay kung kaya mo. Nag-igting ang panga ni Iverson. Hindi siya makapaniwalang nakakaya ng dalaga na tignan siya sa mga mata. Tila ba bigla itong nag-iba matapos niya itong markahan. Hindi mo na ako malilinlang, Kiana. Kung inaakala mong mahuhulog ako sa patibong mong nagtatapang-tapangan, nagkakamali ka. Alam kong isa kang vampirang mahina at hindi na magbabago ang paningin kong yun sa'yo. Isang matamis na ngiti ang iginawad ni Kiana sa binata. Siguraduhin mo lang na hindi mo kakainin yung sinasabi mo balang araw. Aniya, sa makahulugang tinig bago naglakad paalis. Tunay ngang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ng dalawa. Ngayong hindi na mahukulam si Iverson sa tingin ni Kiana, unti-unti nang nagiging matapang ang dalaga tuwing kaharap si Iverson. Kasabay nga ng patuloy na pagkadisgusto ni Iverson sa kanya bilang kapareha, ay ang patuloy na paglalim ng nararamdaman niya para sa binata. Ang hindi alam ni Kiana, unti-unti na pala niyang napapalambot ang pusong bato ni Iverson. Ano bang ginagawa mo? At hanggang ngayon hindi ka pa rin lumalakas, ang hina mo pa rin. Tura ni Iverson nang muli niyang matalo si Kiana sa kanilang ensayo. Sa susunod na ensayo, sisiguraduhin kong hindi na ikaw makakatapat ko. Hindi man lang nasusukat ang galing at lakas ko. Tumango lamang si Kiana sa sinabi ng lalaki bago umalis sa sentro ng kanilang pinag-iinsayuhan. Pinanood ni Iverson ang pag-alis ng babae, lalo na ang itsura nito. Isang sipa ang naramdaman niya sa kanyang dibdib nang makita ang tila pagngiwi ni Kiana bago tuluyang lumabas ng silid insayuhan. Iverson! Gulat na bulalas ni Kiana matapos bumungad sa kanyang binata. Agad siyang tumayo upang itago ang kanyang ginagawa. Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong niya. Hindi sumagot si Iverson at sa lubong lamang ang kilay na sinuri ang dalaga bago humakbang palapit dito. Agad na wala ng balanse si Kiana nang makalapit si Iverson sa kanya. Mabuti na lamang at agad siyang nasalo nito.
Naramdaman niya ang pag-iinit ng marka ni Iverson sa kanya dahil sa pagpulupot ng braso nito sa bewang niya. Pwede mo na akong bitawan. Bulong ni Kiana dahil hindi niya na kinakaya ang kabog ng puso niya. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Hindi oras ng pagtitimpla ng mga halamang gamot. Iniwas ni Kiana ang kanyang tingin nang muli siyang mapangiwi. May kailangan lang ako tignan ng mga gamot. Sinungaling. Bulong ni Iverson at agad na pinaupo si Kiana sabay angat sa isang binti nito. Napaigting na lang ang kanyang panga sa hindi malamang dahilan. Saan mo nakuha to? Ba't di mo sinabing may sugat ka pala? Dito pa naman kita pinuruhan kanina. Muling napangiwi si Kiana nang dampian ni Iverson ng gamot ang sugat na natamo niya mula sa kabundukan noong minsang kumuha siya ng halamang gamot. Para namang maniniwala ka kapag sinabi ko, iisipin mo lang na nagdadahilan ako. Sa sobrang hina mo, pati sa pagkuha ng mga halamang gamot nagkakasugat ka? Pati ba naman sa usa? Hindi mo pa kayang ipagtanggol ang sarili mo? Bakit pa ba ako inaaway lagi? Alam mo kung wala ka magandang sasabihin, umalis ka na lang dyan. Kaya ko ang sarili ko, ako ang gagamot sa sarili ko. Kaintindihan ba tayo? At hindi yan kalmot ng usa. Mula yan sa patibong na ikinalat ng mga mortal sa loob ng bundok. 4 na nga ang mata mo. Hindi mo pa rin makita ang patibong sa paligid mo? Patibong nga, di ba? Di nakatago yun. Paano ko makikita? Nagrarason ka pa. Ang sabihin mo, sa paggawa ng gamot ka lang matalino. Inis na tinignan ni Kiana ang lalaki. Subalit hindi gaya noon. Hindi na ito naapektuhan sa kanyang tingin. Oo na. Ikaw na ang malakas, magaling at matalino. Ikaw na. Ani Kiana kaya napangisi si Iverson. Maingat na dinampian ni Iverson ang sugat ng babae bago yun masuyong hinipan. Sa susunod, huwag kang pumunta sa bundok ng mag-isa. Nag-iwas na lamang ng tingin si Kiana dahil hindi niya mabasa kung ano ang inaasta ng lalaki. Hindi niya nais bigyan ng mali siya ang kilos nito sapagkat alam niya ang labis nitong pagkadisgusto sa kanya. Kahit pa namarkahan na siya nito. Yun nga lang, hindi bukal na pagmamarka. Di ka lang mahina, matigas din ang ulo mo. Sambit ng pamilyar na tinig. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Kiana matapos makita si Iverson sa taas ng isang puno. Sandaling natahimik si Iverson dahil hindi niya kayang sabihin na sumusunod siya sa babae. Matapos niyang makita si Kiana papunta sa may kabundukan. Papahangin lang. Tumango na lamang si Kiana dahil hindi niya nais bigyang kahulugan ang paglitaw ni Iverson sa kung nasan siya. Bagaman tila nagbago ang tungo nito sa kanya sa mga nakaraang araw, hindi pa rin nais ni Kiana na umasa. Magaling na ba ang sugat mo? Alam kong kaya mong pagalingin ang sarili mo, pero malakas ang laso na nakahalo sa sugat mo. Pati ba naman dito sa bundok? Gusto mo pa rin akong awayin? Pagsabihan? Kalalaki mong tao? Ganyan ka, daldal mo? Mula sa itaas ng puno ay swabing lumundag pababa si Iverson at walang pasabing sinamahan si Kiana sa kanyang ginagawa. Hindi mo gusto na pagsasabihan, pero hindi ka marunong makinig. At ba't naman ako makikinig sa'yo? Dala ko ang kapareha mo. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang pagitan matapos ang naging sagot ni Iverson. Pareho silang natahimik at hindi alam kung paano babasagin ang katahimikan. Napatikom na lamang ng bibig si Iverson nang matanto ang kanyang sinabi. Ikiniling niya ang ulo bago sundan ng tingin si Kiana na ngayon ay lumipat ng gawi. Hindi na nga umimik pa si Iverson matapos ang huli niyang sinabi.
Hindi na niya gustong makapagbitiw pa ng salitang hindi niya alam kung saan ang gagaling. Ramdam ni Kiana ang pagsunod ng tingin ni Iverson sa bawat galaw niya. At labis yung nagdudulot ng kuryente sa buong katawan niya. Hindi siya sanay sa nagiging tungo ni Iverson, pero hindi niya rin maitatangging nasisiyahan ang kanyang puso, sapagkat maayos na nakikipag-usap sa kanyang binata. Saan ka pupunta? Bungad na tanong ni Iverson paglabas pa lamang ni Kiana sa bakuran ng nayo nila. Sa kabundukan, kailangan ko ulit pumitas na halamang gamot. Di pwede. Delikado dun ngayon. Dahil sa tensyon sa kabilang nayon. Walang ibang pwedeng pumitas? Naningkit ang mata ni Kiana sa binata bago sulyapan ng kamay nitong komportableng nakahawak sa braso niya. Delikado pala tas naghahanap ka ng ibang pipitas? Oo, yung malakas at kayang lumaban. Umirap na lamang si Kiana sapagkat sanay na siya sa ganong komento ni Iverson. Paunti-unti, nagiging komportable na sila sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. Kaya naman matapos makita ang pag-irap ni Kiana, napangiti na lamang si Iverson na agad din niyang binawi. Hindi pa rin siya sanay sa nagiging reaksyon niya kay Kiana. Saan tayo pupunta? Tanong ni Kiana habang akay siya ni Iverson. Sasamahan mo ako magsanay. Sasamahan ka magsanay o magiging tagasalo ako ng mga atake mo? Sumulyap si Iverson sa kanya ng sa wakas, marating nila ang silid-in sayuhan. Sasamahan mo ako magsanay at para maturuan din kita. Baka sakaling kapag ako ay nagturo sa'yo lumakas ka. Napangisi si Kiana bago ilapag sa gilid ang dalawang wooden basket. Inalis niya ang suot niyang makapal na salamin bago ipusod ang kanyang mahabang buhok. Nang humarap si Iverson sa kanya, agad itong natigilan sa itsura ni Kiana at matagal bago nakabawi. Kung ganda siguro ang labanan, baka kaya mo pang manalo, pero hindi mo magagamit ang ganda mo sa totoong laban. Komento ni Iverson bago pumwesto. Diyan ka nagkakamali. Malakas na sandata ang ganda. Kung aakitin ko sila gamit ang ganda ko, siguradong talo agad sila. Matapos ang kanyang sinabi, natagpuan na lang ni Kiana ang sarili na nakahiga na sa sahig habang nasa ibabaw niya si Iverson. Bakit hindi mo muna subukan sa akin? Tignan natin kung epektibo ba. Hamon ni Iverson subalit ang totoo, nagising na ang halimaw sa loob niya. Sigurado ka? Baka di mo kayanin. Matapang na ani Kiana bago ilapit ang muka sa binata. Nang makita ang gulat sa muka ni Iverson, agad na sinipa ni Kiana ang paa nito kasabay ng malakas na pagtapik sa kanyang braso para makawala siya mula dito. Sa isang mabilis na kilos, siya na ang nakapatong habang si Iverson ang nakahiga sa sahig. Sabi nila, masamang hamunin ng tahimik dahil kadalasan nasa loob ang kulo nila. Bulong ni Kiana bago siya umatake kay Iverson na agad namang nasalo ng huli. Kung ganon, ilabas mo ang kulong yun. At baka matuwa pa ako. Nakawala sila sa kamay ng isa't isa at agad nagsimula si Iverson sa agresibong pag-atake kay Kiana. Ilang atake ang nailaga ni Kiana bago makahanap ng tiyempo para siya naman ang umatake. Subalit, agad din siyang huminto nang matanto na muntika na niyang maipakita kay Iverson ang totoong katauhan niya. Muli siyang naihiga ni Iverson sa sahig habang nasa ibabaw niya ito dahil sandali siyang na-distract sa sarili. Mukhang hanggang salita lang ang kulo mo. Saad ni Iverson bago madako ang kanyang paningin sa nakaawang na labi ni Kiana. Sumilay ang mapang-akit ng ngiti ni Kiana nang makita ang pagbaba ng tingin ni Iverson sa labi niya. Ano? Epektibo bang gamitin sa laban ng ganda ko? Mukhang epektibo kasi yata sa'yo. Pwede mong gamitin pero kapag ako ang kalaban mo. Tila napapaos na bulong ni Iverson bago tuluyang ilapat ang labi sa malambot na labi ni Kiana.
Tila nawala sa kanyang sarili si Kiana dahil sa halik ni Iverson. Imbis na itulak palayo ito, unti-unti pang umangat ang kanyang kamay upang kumapit sa batok nito. Ramdam ni Kiana ang pag-iinit ng marka ni Iverson sa kanya. Ramdam niyang magkahalong tamis at agresibo sa uri ng halik nito. Lumalim at dumiin ang kanilang halikan. Dahilan upang mawala ang abilidad nilang makaramdam ng papalapit na presensya. Tuloy, ganoon na lamang ang gulat nila nang datnan sila ni Olivia, ang kaibigan ni Kiana, sa ganoong posisyon. Walang mali sa ginawa nila, sapagkat markado naman siya ni Iverson. Pero hindi maitago ni Kiana ang kanyang hiya. Agad niyang ginamit ang abilidad upang bigla na lang maglaho na parang bula. Sa mga sumunod na araw, bihirang magkita ang dalawa dahil naging kapwa-abala sila sa kanya-kanya nilang responsibilidad sa kanilang nayon. Tumitindi na ang tensyon sa pagitan ng kanilang nayon laban sa kabilang nayon ng Valor. Dahil sa paunahan at agawang pagsakop sa isang nayon ng mga mortal. Si Iverson ay abalang nag-iensayo, kasama ang ibang mga vampirang lalaban kung saan si Dustin ang nagsasanay sa kanila. Habang si Kiana naman, abala sa pagtitimpla ng mga gamot na maaaring gamitin para sa mga vampirang lalaban. Yun ang kanilang tagpo sa mga nakalipas na araw, matapos ang pinagsaluhan nilang halik. Paano ka nakapasok dito? Takang napatingin si Iverson kay Kiana dahil sa kanyang tanong. Isa akong vampira, Kiana. At alam kong alam mo na ang sagot sa iyong tanong. Napakagat na lamang siya sa kanyang ibabang labi dahil sa pilosopong sagot ni Iverson. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang tanungin kung marunong ba kayong gumawa ng gayuma? Pakilinis ang isipan mo, manggagamot kami. Gamot lang ang tinitimpla namin. Isa pa, wala akong balak na gayumahin ka dahil di naman yun kailangan. Talagang hindi mo na kailangan ng gayuma. Dahil sa labi mo palang nagayuma mo na ako ng sobra. Saad ni Iverson mula sa likuran ni Kiana. Bakit hindi natin ituloy yung... Ramdam ni Kiana ang pagtaas ng kanyang balahibo. Dahil sa hininga ni Iverson na lumalapat sa kanyang balat. Hindi niya nagawang makasagot at nang iharap siya nito, buong puso na lamang niyang tinanggap ang halik nito. Sunod ay naramdaman na lamang ni Kiana ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama, kasabay ng dahan-dahang pagkilos ng kamay ni Iverson sa binti niya. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muling naudlot ang tuluyang paglalim ng halikan nila, sapagkat isang katok ang narinig nila kasunod ng pagsasalita ng ina ni Kiana. Kaibigan mo naman si Olivia at si Alicia. Bakit hindi ka nahahawa sa lakas nila? Walang emosyon na diniin ni Kiana ang pinong halamang gamot sa sugat ni Iverson dahil sa naging tanong nito. Hindi ka pa pala tapos insultuhin ang kahinaan ko? Hindi kita iniinsulto, nagtatanong lang ako. Lalo na't parang ikaw lang ang mahinang vampira sa nayon natin. Ako ang susunod sa posisyon ng aking ama bilang pinuno ng unang ranggo. Hindi ko pa rin matatanggap kung mahinang vampira ang kapareha ko. Matunog ang naging pagbuntong hininga ni Kiana dahil sa narinig. Kinurot ang kanyang puso, sapagkat buong akala niya maayos na sila ng lalaki. Buong akala niya, tanggap na siya nito, sapagkat ilang halik na ang kanilang pinagsaluhan sa mga nakalipas na araw. Subalit yun pala, ay pawang akala niya lang. Hindi gustong itago ni Kiana ang kanyang totoong katauhan. Ngunit hindi rin niya kayang aminin yun kung ngayon pa lang, hindi na magawang matanggap ni Iverson ang pagpapanggap niyang mahina. Isang malaking pasabog sa kanilang nayon kapag nalaman nilang isa siyang hybrid. Ang kauna-unahang hybrid sa kanilang uri. Hindi pa siya handang malaman yon ng mga kasama nila. Hindi pa siya handang ipakilala sa lahat ang kakaibang katauhan niya. Sandali ko nakalimutan na ikaw nga pala si Iverson.
ang magaling, matalino at malakas na vampira ng nayong ito. Ani Kiana at mapaklang umisi. Ang vampirang kailanman hindi hahangas sa mga vampirang mahihina na gaya ko, na isang manggagamot lang. Subalit sana'y maunawaan mo, kung wala ang kakayahan namin, wala rin ang lakas na pinagmamalaki nyo. Dahil makukonsumo ang kalahating lakas nyo kapag palagi nyong ginagamit ang abilidad nyo para pagalingin ang sarili nyo. Makatotohanang pahayag ni Kiana. Bago iwan si Iverson, na natulala na lamang sa kawalan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa dati, muling nagbalik. Ramdam ng mga vampirang malalapit sa kanila ang tensyon at pag-iiwasan nila. Ang tahimik na si Kiana lalo pang naging tahimik, habang ang mayabang at matalak na si Iverson biglang nanahimik. Inabala ni Iverson ang sarili niya sa pag-iensayo para sa darating na pagsakop nila sa isang bayan ng mortal, habang si Kiana nilulunod ang sarili sa loob ng silid gamutan upang tumulong sa paggawa ng mga gamot at lason na ihahalo sa mga sandatang gagamitin ng mga lalaban. Bagaman nag-iiwasan, palagi pa ring natatagpuan ni Iverson ang sarili na palihim na sinusundan at binabantayan si Kiana sa tuwing nagtutungo ito sa kabundukan kahit pa may mga kasama ang dalaga. Tuwi na, sumisilip din siya sa silid gawaan ng gamot para masulyapan ito. Ikaw na lang hindi pa umaamin sa sarili mo, pero lahat ng kilos mo magyang ibang salita mo, hinahayag na ang tunay mong nararamdaman para kay Kiana. Saad ni Dustin habang nagpapahinga sila, matapos ang ensayo. Hindi ko siya gusto. Maaring dulot lamang ito ng koneksyon na meron kaming dalawa. O baka nga'y ginagamitan niya ako ng orasyon para maging ganito ako. Vampira siya, Iverson. Hindi man kukulam. Sagot na lamang ng kararating lang na si Alicia. At tama si Dustin. Masyado ka lamang mapagtanggi. Patuloy na umiling si Iverson. Hindi pa rin niya matatanggap na isang mahinang vampira ang kanyang magiging kapareha. Masyado siyang mahina para maging kapareha ko. Kung bakit siya pa kasi ipinareha ng pulang buwan sa akin. Reklamo ni Iverson kung kaya't isang batok ang agad na dumapos sa kanya mula kay Alicia. Basta ako, sa nakikita ko at naoobserbahan ko, hindi mahina si Kiana. Tuwing ensayo ay nararamdaman kong tila nagpipigil siya, pero hindi ko alam kung bakit. Ani Alicia at tumingin kay Iverson. At ito ang tandaan mo, Iverson. Sigurado may dahilan kung ba't siyang itinakdang kapareha mo. Hindi magkasundo ang sinisigaw ng puso't isip ni Iverson sa mga sumunod na araw. Sigaw ng kanyang puso ang presensya ni Kiana. Subalit pilit yung kinokontra ng kanyang isipan. Bagaman sabik ang kanyang puso para kay Kiana, pilit pa ring tinatanggi ng kanyang isipan na tanggapin ang dalaga bilang kapareha niya. Kaya naman upang ibsan ang pananabik, inabala na lamang ni Iverson ang sarili sa piling ng iba. Ayos ka lang ba, Kiana? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Napailing si Kiana sapagkat ilang araw na siyang nakakaramdam ng pagsakit ng ulo at pagkahilo na bigla-bigla na lang sumusulpot. Napahawak siya sa parting minarkahan ni Iverson nang mag-init yon. Kung kaya't muli siyang napakapit kay Olivia. Ayos lang ako. Ngunit, hindi niya na naituloy pa ang sasabihing iba matapos masulya pa ng isang gawi sa kanila eskwelahan na tanaw mula sa kinaroroonan. Masyado niyang kilala ang pamilyar na figura para magkamali. Muli siyang nakaramdam ng pagkahilo at pag-init ng kanyang marka habang pinapanood si Iverson na nakikipaghalikan sa ibang babae. Kaya pala. Biglang komento ni Olivia nang sundan niya ng tingin at tinitig ng gawin ni Kiana. Yan ang rason kung ba't ka nakakaramdam ng ganyan. Naglolo ko ang kapareha mo at mas lalo kang manghihina kung di pa tayo aalis dito. Bigong napabuntong hininga si Iverson matapos ang pakikipaghalikan sa isang babaeng mortal. Natawa siya sa kanyang sarili.
dahil si Kiana pa rin ang kinasasabikan ng kanyang puso. Walang paalam niyang iniwan ang babaeng mortal at agad tinungo ang kanyang silid. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid, kung saan may kanya-kanyang mundo ang mga kamag-aral nilang mortal. Habang nasa iisang sulok at tahimik ang kapwa niya vampira. Ngunit wala roon ang hinahanap niya. Kaya agad siyang naglaho sa lugar para makarating sa kanilang nayon. Kiana, tawag niya dito. Hindi mo ba ako naririnig? Patuloy lang siyang nilampasan ng babae. Tumaas ang kaliwang kilay ni Kiana bago humakbang paatras upang magbigay distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi. At may importante rin akong kailangan gawin kaya umalis ka sa harapan ko. Walang emosyon na sagot nito. Mas importante ang gagawin natin. Saad ni Iverson bago mabilis isinandal si Kiana sa pader para halikan. Mas gusto ko nalang insultuhin mo ako na mahina kesa paglaruan mo ako ng ganito, Iverson. Ganyan mo ba ako hindi ka gusto, ha? Para paglaruan mo ako? Hindi ka ba napaluguran ng mga babaeng nakalandi mo kaya ako ang sinusunod mo ngayon, ha? Tingin mo sa akin. Laruan? Magtiis ka na lang, Iverson. O ipagpatuloy mo na lang yung pambababae mo. Hanggang sa muling sumapit ang pulang buwan. Pangako, ibabalik ko ang marka mo. Bagsak ang balikat na pinanood ni Iverson ang papalayong si Kiana. Naikuyom niya ang palad nang maramdaman ang kirot sa kanyang puso. Matapos makita ang hilam na luha ni Kiana. Gusto niya itong habulin upang suyuin, subalit hindi niya magawang maihakbang ang kanyang mga paa. Sa ikalawang pagkakataon, ay muling nag-iwasan ang dalawa hanggang sa dumating ang sunod-sunod na issue sa nayon nila. Pagsuway sa batas ng nayon ang ginagawa mo. Kapag nahuli ka ng parlamento, sigurado mapaparusahan ka din. Tinig ni Iverson na bigla na lamang lumabas sa kung saan. Kung ganon, bakit di mo pa ako isumbong sa parlamento? Alam ko matagal mo nang alam ang ginagawa kong pagtulong kay Alicia. Matapang na sagot ni Kiana sa kabila ng pagsikdo ng kanyang puso dahil ngayon niya lang ulit narinig ang tinig nito. Napaigting ang panga ni Iverson sapagkat alam niya ang pinakarason kung bakit hindi niya magawang isiwalat ang ginagawa ni Kiana at Olivia sa parlamento. Hindi niya kayang maparusahan si Kiana. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng pag-uusap natin, paroroon ako sa parlamento para isumbong ka. Sumulyap si Kiana at nakitang seryoso nga ang lalaki. Bahagya siyang kinabahan, lalo na't ito na ang bagong pumalit sa posisyon ni Dustin bilang leader ng mga vampirang lalaban upang sakupin ang mga nayon ng mortal. Subalit pwede rin hindi ko gawin yon. Bigyan mo lang ako ng isang magandang rason. Kalaunay pagbibigay ng kondisyon ni Iverson. Binitawan ni Kiana ang hawak na maliliit na bote. Para harapin ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanilang koneksyon kung kaya't sandali itong napatitig kay Iverson. Dahil kapag nagtagumpay si Alicia sa bagay na pinaglalaban niya, maaaring magbukas yun ng mas maluwag na batas sa ating nayon. Lalo na sa mga vampirang hindi nais o tanggap ang kanila mga kapareha. Makahulog ang sagot niya bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Kung ipapaalam mo sa parlamento ang ginagawa ko, tatanggapin ko. Pero ipapakiusap kong huwag mo ilaglag si Alicia. Maaaring mali ang pinaglalaban niya sa mata ng iba, pero para sa akin tama yon. Dahil kahit ako, ipaglalaban ko rin ang taong mahal ko. Basta tanggap at mahal niya din ako. Hindi nagawang makasagot ni Iverson sa sinabi ni Kiana. Nanatili siyang tahimik hanggang sa maglaho na lang sa kawalan ang babae. Napabuntong hininga si Iverson. Buo na ang kanyang desisyon. Nagkasundo na ang kanyang puso't isipan, subalit hindi niya kayang unahin ang sarili, lalo na't nasa kalagitnaan ng tensyon ng kanilang nayon.
Kaya naman pursigido siyang mapagtagumpayan ng pananakop sa isang nayo ng mortal at sa muling pagsapit ng pulang buwan, formal niyang mamarkahan si Kiana bilang kapareha. Hindi na nga nag-aksaya ng oras ang kanilang nayon at agad isinagawa ang matagal nilang pinaghandaang pananakop sa isang nayo ng mortal matapos marisolba at matapos ang bagay tungkol kay Alicia at Dustin. Lahat ng mga vampirang lalaban ay naroon na sa sentro ng kanilang nayon para sa huling utos ng mga pinuno. At bago nga tuluyang lumabas ng kanilang nayon, tinungo ni Iverson ang gawi kung nasaan si Kiana bago ilahad ang kanyang rank pin sa palad ng dalaga. Ba't mo binibigay sa akin to? Takang tanong ni Kiana. Hintayin mo akong bumalik. Meron tayong importanteng pag-uusapan at gagawin. Saad nito, bago tumalikod, upang sumunod sa ibang vampira. Nasa kabilang bayan ang nayon na kanilang sasakupin, kung kaya't inaasahan na sa susunod na araw ang kanilang magiging pagbalik. Wala naman dapat pag-alala ang kanilang nayon, sapagkat tiwala silang mapagtatagumpayan yun ng kanilang grupo lalo na si Iverson ang kanilang leader. Subalit, hindi isinasantabi ni Kiana ang kaisipang labis din ang naging paghahanda ng kalabang nayon mula sa Valor. Bukod doon, mahigpit na ipinag-uutos na dapat ay tahimik nilang masakop ang nayon upang hindi makagawa ng ingay mula sa ibang mga mortal. Akala ko ba, ibabalik mo na ang marka niya sa pagsapit ng pulang buwan? Bakit sa nakikita ko ngayon parang nag-aalala ka? Tukso ni Olivia habang nasa silid sila ni Alicia na kanina ay ginamot ni Kiana. Ngumisi si Kiana. Wala akong dapat ipag-alala. Sigurado naman ako makakabalik sila. Pati siya. Kating-kati pa naman siyang bawiin ang marka niya. Ibabalik mo talaga? Hindi mo ba gagayahin si Alicia at ilalaban ang pagmamahal mo para sa kanya? Kagaya ba siya ni Dustin? Mahal din ba niya ako? Anong ipaglalaban ko kung simula pa lang ako lang naman yung nagmamahal? Iritable, ngunit may pait sa boses na saad ni Kiana sa kaibigan. Isang bagay lang ang pumipigil sa kanya para tanggapin ka bilang kapareha, Kiana. Si Alicia yon na unti-unting bumangon upang maupo. Sa tingin niya, mahina ka para sa kagaya niya. Alam mo namang siya ang susunod na pinuno ng ating nayon. Hindi sapat na dahilan yun. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya titignan ang bagay na wala sa akin. Talaga bang wala ka nun? Malakas ka, Kiana. Magaling ka. Pero ramdam kong parang may pumipigil sa'yo para ipakita ang kakayahan mo. Tapatan, nahayag ni Alicia. Napalunok si Kiana. Hindi niya nais na maglihim sa mga kaibigan niya subalit hindi rin niya alam kung paanong aaminin sa kanila na may halo ang pagiging vampira niya. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa isang lalaki na hindi ako kayang tanggapin ng buo. Yun na lamang ang kanyang naging tugon sa pahayag ng kaibigan. Walang batas sa kanilang nayon ng tungkol sa vampirang may halo. Ngunit hindi niya alam kung buong galakbang matatanggap ng kapwa vampira nila ang kanyang katauhan. Lalo na't kung hindi siya nagkakamali. Isa rin sa mga itinuturing na kalaban ng kanilang lahi ang mga mangkukulam, sapagkat meron silang kakayahan upang tapatan ng kung anumang abilidad meron ng mga vampira. Palihim siyang napakamot ng kanyang sentido. Kung paano ang katiting na dugong mangkukulam ng kanyang ina ipasa pa rin sa kanya, hindi niya maintindihan. Anong nangyayari? Salubong ang kilin na tanong ni Kiana dahil sa komosyon sa sentro ng kanilang nayon. Nakabalik na ibang kapwa natin, ngunit karamihan sa kanila, malalang na tamong sugat. Ang iba raw, kasama pa rin si Conde Iverson at nakikipaglaban. Sagot ng isang kapwa vampira niya. Nangunot ang noo ni Kiana. Kinakati ang dila niya na magtanong. Subalit,
inuna niyang tumulong na manggamot. Inabangan kayo sa gitna ng kagubatan? Ibig sabihin, hindi niyo pa rin nararating ang sasakuping nayon? Hindi napigilang tanong ni Kiana matapos marinig ang sinabi ng isang sugatang vampira. Opo, tanging ang ibang vampira kasama ang Conde Iverson na lamang ang tumuloy. Matapos niya kaming pabalikin dito. Pinilit naming sumama na lamang sa kanila. Pero ayaw niya. Alam kong ayaw ng Conde Iverson na maging pabigat kami. Natatakot din ho ako dahil masyadong maraming kalabang vampira ang ipinadala ng Valor ngayon. Naningkit ang mga mata ni Kiana. Inaasahan na yun sapagkat malaki ang nayong pinaglalabang sakupin ng dalawang nayon. Subalit hindi yun ang nasa isip ni Kiana kundi ang kalagayan ng iba pang vampira kasama si Iverson. Bitag ng kalaban ng Konde. Ibinigay niya ang kanyang sarili para makabalik kami ng buhay dito. Napakurap-kurap si Kiana sa narinig. Kumabog ang kanyang puso, dahilan para muli siyang matauhan at agad na lamang maglaho na parang bula. Naiwan na lamang sa hangin ang tinig ng kanyang lola na tumatawag sa kanya. Iverson! Bulong ni Kiana matapos makita ang itsura nito habang akay ng mga kalabang vampira. Napakagat siya sa ibabang labi. Nang mapagtantong wala pala siyang dala ng mga armas kundi ang sarili lamang niya. Subalit naroon na siya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para mailigtas si Iverson na ngayon ay hinang-hinana. Ang kalahati ng kalabang vampira naroon sa gitna ng kagubatan at binabantayan si Iverson habang ang iba malapit nang mapasok ang sasakuping nayon. Sandaling nag-isip si Kiana ng kanyang magiging hakbang hanggang mapagpasyahan niyang unahin ang kalabang vampira na malapit nang mapasok ang sasakuping nayon. Sino ka? Magpakita ka! Sigaw ng natirang kalabang vampira. Magpakita ka! Nandito ako. Nakangiting sabi ni Kiana habang nakasandal sa katawan ng isang puno. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga kalabang vampira na wala ng buhay. Wala man lang siyang kahirap-hirap na ubusin sila. Pasensya ka na. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan. Pero nagmamadali ako. Aniya at parang kidlat sa bilis na inatake ang natitirang kalaban. Bago bumalik sa gitna ng kagubatan kung nasaan si Iverson at ang iba pang kalaban. Isang babae? Isang babae ang tumalo sa kanila? Hindi makapaniwala ang bulalas ng kanilang leader. Mga mahihinang nilalang. Nasaan ang babaeng yun? Nandito. Tamad na sagot ni Kiana mula sa likod ng isang kalabang vampira. Nang kumilos ang nasa harap niya, agad niya itong kinagat sa leeg nang hindi man lang inaalis ang tingin sa lider ng kalaban. Patayin ang vampirang yan! Sigaw ng leader at agad namang sumugod ang mga kalabang vampira sa gawin ni Kiana. Sa kabila ng panghihinang nararamdaman, sinikap ni Iverson na mag-angat ng tingin upang tignan kung anong nangyayari sa kanyang paligid. Nanlabo ang kanyang paningin, dulot ng mga lasang unti-unting nilalamon ng kanyang sistema. Ngunit hindi yun naging hadlang upang hindi makilala ni Iverson kung sino ang kasalukuyang nakikipaglaban sa kalabang vampira. Ang umaalong buhok pa lamang nito, sapat na para malaman ni Iverson na si Kiana yon. Si Kiana ang napapanood niyang swabing nakikipaglaban. Ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka nagpipigil ng lakas sa laban. Nakangiting ani Kiana matapos pasadahan ng tingin ang natitirang mga kalaban niya. Hindi ako mahirap na kausap. Ibigay niyo lamang siya at hahayaan ko kayo makabalik sa inyong nayo ng buhay. At sa tingin mo, papayag kami ng ganun lang? Mga mahihinang vampira pa lamang ang nakalaban mo, kaya't huwag kang magmagaling.
Sagot ng leader na ngayon ay tumayo na mula sa prenteng pagkakaupo sa malaking ugat na isang puno. Ganun ba? Hindi bale. Ilang porsyento pa lang naman ang lakas ko ang ginagamit ko. Napaigting ang panga ng kalaban. Ngayon, nasisiguro ko magagamit mo na ang 100% ng lakas mo. Pasensya ka na rin. Dahil wala ni isa sa inyong dalawa makakabalik pa sa inyong nayon. Anito, at agad na naglabasan ang panibagong grupo ng kalabang vampira. Mapaklang tumawas si Kiana bago ilibot ang tingin. Kung kanina, nakalangit-ngit ang kanyang pangil at mapupula ang kanyang mata, sa isang iglap ay naglaho yun at napalitan ng ibang kulay. Ang kanyang mga kuko, kumurba ng mahaba, habang ang kanyang mga mata naging kulay itim. At nang umisi siya, kakaibang ihip ng hangin ang naramdaman nila. Pasensya na, ayaw magpasapaw ng isang lahi ko. Aniya, bago pagalawin ng mga daliri, hanggang sa isang puting elemento ang bumalot sa buong kagubatan. Napaka-espesyal nyo, sapagkat sa inyo ko unang susubukan ng itinatago kong katauhan. Hindi na kinakailangang umalis ni Kiana sa kanyang kinatatayuan upang kalabanin ang mga kalaban. Sapat na ang paggalaw ng kanyang kamay upang isa-isang tapusin ang mga kalabang vampira. Nilamon sila ng itim na usok mula sa palad ni Kiana, habang ang iba namimilipit sa sakit sa tuwing dinadapuan niya ito ng paningin niya. Pasensya ka na. Subalit ikaw hindi makakabalik sa inyong nayon. Saad ni Kiana, bago tuluyang lamunin ng lider ng kalabang vampira gamit ang itim niyang mahika. Patawarin mo ako, Iverson. Subalit kailangan kong burahin sa iyong isipan ang alaalang ito. Mas gugustuhin ko na lang maging mahina sa paningin mo kaysa tignan mo ako bilang isang halimaw. Buong akala ng kanilang nayon, mag-isang napagtagumpayan ni Iverson ang pananakop sa sasakuping nayon ng mortal. Naging laman siya ng usap-usapan sa kanilang nayon sa mga sumunod na araw habang nagpapagaling siya. Samot-saring papuri at paghanga ang pinapaabot sa kanya ng kanilang mga kapwa-vampira, subalit hindi yun ang unang bagay na nais malaman ni Iverson nang sa wakas bumalik ang kanyang malay. Anong ginagawa mo dito, Iverson? Magaling ka na ba? Mabilis na tanong ni Kiana nang bumungad sa kanya ang lalaki. Hindi mo ba muna ako patutuloyan bago ka magtanong? Napaiwas ng tingin si Kiana bago luwagan ang pagkakabukas ng kanyang pinto. Pero ano nga ang ginagawa mo dito? Sino ang totoong Kiana? Agad na tanong ni Iverson, kaya natahimik siya. Sino ba ang totoong Kiana at sino ang nagpapanggap lang? Di ko maintindihan ang sinasabi mo, Iverson. Hindi mo maintindihan? O gusto mo lang takasan ang tanong ko? Napaiwas muli ng tingin si Kiana sapagkat ramdam niya ang diin sa bawat tinig ni Iverson. Hindi ko talaga naintindihan ang sinasabi mo. Napabuntong hininga si Iverson bago mariing tinitigan si Kiana. Sino ang totoong Kiana? Ang nasa harap ko o ang nagligtas sa akin sa kagubatan? Nagtaas baba ang dibdib niya. Dulot ng malakas na kabog ng kanyang puso. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaki. Sigurado siyang binura niya ang alaalang yon. Paano? Hindi ko rin alam kung bakit naalala ko ang nangyari. Kahit pa binura mo yun sa isipan ko. Pero sa tingin ko ngayon alam ko na. Kaya siguro hindi yun nabura. Dahil panahon na para tapusin ang pagpapanggap mo. Panahon na para aminin mo ang totoong katauhan mo. Hayag ni Iverson habang diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Kung gusto mong marinig sa akin na aminin ko sa iyo nagpapanggap lang ako mahina, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng lalaking tatanggapin lang ako kapag umayon ako sa pamantayan niya. Umalis ka na! Huwag ka na mag-aksaya ng oras na kilalanin pa ako.
Dahil malapit nang sumapit ang pulang buwan. Malapit mo nang mabawi ang marka mo. Kaya wala nang dahilan para makilala mo ako ng masigit pa. Sunod-sunod ang naging pagpatak ng kanyang luha matapos isara ang pintuan ng tuluyang umalis si Iverson. Parang dinudurog ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya kailanman tatanggapin ang pag-ibig ni Iverson kung dahil lamang yun sa katotohanang isa siyang malakas at kakaiba sa kanilang lahi. Hindi niya nanaising mahalin ng isang lalaki na hindi tanggap ang pagiging mahina niya kahit pa pagpapanggap lamang ang lahat. Lumipas ang araw na tila normal lang, payapa at tahimik ang loob at labas ng kanilang nayon habang piyesta na sa kanilang bayan. Sinulya pa ni Kiana ang kasamang si Olivia na abala sa pamimili ng porselas at iba pang koloretes sa katawan, habang si Alicia naman kasama si Dustin na namimili ng gamit pang bata dahil buntis na ito. Napangiti si Kiana sapagkat natagpuan na ng kaibigan ng tunay na pag-ibig at masaya na sa piling ng lalaking mahal niya. Bumuntong hininga na lamang siya sapagkat sumagis sa kanyang isipan si Iverson na ilang linggo niya na ring hindi nakikita matapos ang naging pag-uusap nila sa kanyang silid. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan upang silipin ang haring araw. Ramdam niya na ang papalapit na pagsapit ng pulang buwan. Ang gabing magiging tuldok sa pagiging magkapareha nila ni Iverson. Sapagkat handa na siyang ibalik ang marka ng lalaki. Mas maganda kung ako na lang yung titignan mo. Bakit sa araw ka nakatingin? Yan ba ang bibilin mo? Kaswal na tanong ni Iverson na animoy walang tensyong na magitan sa kanila. Kumusta? Ang unang salita na nasambit ni Kiana sapagkat nais niyang malaman kung kamusta ang binata sa nakalipas na linggo. Ibig kong sabihin, ganap ka na bang nakabawi ng lakas mo? Hindi mo nasuot ang makapal mong salamin. Dahil sa naging pagpuna ni Iverson sa bagay na yon, hindi na iwasan ni Kiana ang mag-angat ng tingin sa kanya. Sinalubong naman yun ni Iverson at mariing tumitig sa mga mata ng dalaga. Ipinabatid niya sa uri ng kanyang titig ang pagkasabik niya. Hindi ba't narito ka para mamili? Halika, sasamahan na kita. Dahil mukhang iniwan ka na ng mga kasama mo. Nag-iwas ng tingin si Kiana upang mapakalma ang kanyang sarili. Hindi na, kaya ko naman mamili ng mag-isa. Salamat na lang, Iverson. Aniya at agad tumalikod para maglakad palayo. Hindi siya pwedeng bumigay, sapagkat baka pinaglalaroan na naman siya ng lalaki. Sasamahan na kita. Ani Iverson na nakasunod pala sa kanya. Hindi na nga. Sasamahan kita. Ba't ba ayaw mo akong kasama? Hindi naman kita kakainin. Pinaning kita ng mata ni Kiana ang binata dahil sa dobleng kahulugan ng huling sinabi nito. Pero isang kindat lang ang iginawad ni Iverson sa kanya dahilan upang magwala ang puso niya. Wala na nga siyang nagawa pa dahil agad na inabot ni Iverson ang kamay niya at hindi na binitawan pa. Huwag ka na bumili niyan. Hindi mo kailangan magpaganda dahil maganda ka na sa paningin ko. Pahayag ni Iverson kaya napanganga si Kiana sa gulat. Sinapian ka ba? Ngumisi si Iverson sa kanya bago iabot ang biniling inihaw na sweet corn. Namiss lang kita. Kinikilabutan ako sa inaasta mo, Iverson. Sana ayos ka lang. Ayos na ayos lang ako dahil kasama kita. Hindi alam ni Kiana kung panaginip ba ang nangyayari o ilusyon lamang niya. Masyadong iba ang inaasta ni Iverson na pakikitungo sa kanya. Maging ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, malayong malayo sa mga insultong binibitawan nito dati sa kanya. Bagaman nag-aalangan, mas pinili na lamang ni Kiana na hayaan ang sarili na magalak sa kasalukuyang trato sa kanya ni Iverson dahil baka hindi na maulit pa yon. Lalo na't ibabalik niya na ang kanyang marka. Paglabag man sa kanilang batas ang hindi pagtanggap sa kanyang kapareha, subalit hindi siya magdadalawang isip na magsakripisyo para sa kaligayahan ng lalaking mahal niya. Dumating na ang pinakahihintay ko.
Ito na ang gabing mababawi mo ang marka mo. Ito na ang gabing makakalaya ka na sa vampirang mahina na gaya ko. Mapait na saad ni Kiana habang matapang na nakaharap kay Iverson. Sumapit na muli ang pulang buwan. Ang tanging gabi para maibalik niya ang marka ng binata. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Simpleng sagot ni Iverson bago sila maglaho sa kawalan. Dito tayo mag-usap. Dito sa silid ko, Kiana. Ano pa ang pag-uusapan natin? Bawiin mo na lang yung marka mo para matapos na to. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko ng araw na yon? Bago kami umalis at manakop? Hindi ba't ito na ang tinutukoy mo? Ang pagbawi sa iyong marka? Naguguluhang tanong ni Kiana. Umiling si Iverson bago humakbang palapit kay Kiana. Napaatras ang dalaga subalit hindi huminto si Iverson sa paghakbang. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero alam kong nahulog na ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano pero alam kong ikaw ang gustong-gusto ng puso ko. Pilit malabanan ng isip ko ang sinisigaw ng puso ko pero palagi pa rin ako nabibigo. Dahil ikaw pa rin ang hinahanap ng sistema ko. Iverson, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hanggang sa huling sandali ba paglalaroan mo ako ng ganito? Paglalaroan mo yung nararamdaman ko para sa'yo? Hindi na napigilan ni Kiana ang kanyang emosyon. Naninikip ang kanyang dibdib sapagkat umaasa ang kanyang puso sa bawat matatamis na salitang sinasambit ni Iverson. Kiana, kung meron man dito na paglaruan, ako yon. Ako. Dahil binabaliw mo ako, Kiana. Pinahid ni Kiana ang luha at taas noong sinalubong ang tingin ni Iverson. Kung ginagawa mo lang ito para kumagat ako sa patibong mo, sige. Pagbibigyan kita. Humugot siya ng hininga. Isa akong kalahating vampira at kalahating mangkukulam. Oh, Iverson, nagpapanggap lang ako mahina dahil natatakot akong malaman ninyo. At ng buong nayon na ito ang katotohanan tungkol sa katauhan ko. Natatakot ako dahil naiiba ako sa inyo. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Pero alam mo kung anong totoo? Ang mahina at malakas na Kiana ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kung nagbago ang pagtingin mo sa akin dahil lamang sa pagliligtas ko sa'yo, o sa katotohanang malakas pala ako, salamat na lang, Iverson. Pero hindi ko matatanggap yon. Dahil hindi yung tunay na pagmamahal ko may pinipili ka lang na rason. Gaano ka kasigurado na may pinipili lang ako rason, Kiana? Mariin na tanong ni Iverson habang madilim ang tingin sa dalaga. Nababasa mo ba ang nararamdaman ko? Alam mo ba ang tunay na nararamdaman ko? Hindi. Anya at muling humakbang palapit sa dalaga. Hindi ko na kailangang malaman dahil matagal ko nang alam at ramdam ang pagkadisgusto mo. Sa mahina, lalo na sa akin. Noon, Kiana, noon. Noong hindi mo pa binihag ang puso ko. Pero patawad, Kiana. Maniwala ka man ngayon o hindi sa nararamdaman ko. Hindi mo pa rin mapipigilang selyahan ang marka ko sa'yo. Anito, kasabay ng pagkaupo ni Kiana sa kanyang kama. Mahal na kita. Bago ko pa man malamang malakas ka. Mahal na kita. Bago ko pa malamang kakaiba ka. Mahal na kita. Bago ko pa malaman ang lahat ng iyong Kiana. Hindi na hinayaan ni Iverson na makasagot si Kiana. Agad niya itong siniil ng malalim at uhaw na halik. Ibinuhos niya ang pagkasabik sa dalaga sa bawat dampi ng kanyang labi dito. Pilitin man ni Kiana na pigilan ng sarili. Ngunit tinugon niya na rin ito kalaunan. Parang may sariling buhay ang kanyang katawan na kusa na lamang nagpaubaya. Saksi ang pulang buwan sa pagselyo ng dalawa sa kanilang pagmamahalan. Bagaman nagsimula sa hindi magandang tagpo, nahanap pa rin nila ang tamang daan pabalik sa isa't isa. Huwag ka matakot. Hindi kita pababayaan. Paniniguro ni Iverson kay Kiana habang hinahaplos ang buhok nito. Humigpit ang yakap ng dalaga at lalo pang isiniksik ang sarili sa binata. Paano kung hindi ako matanggap ng parlamento at parusahan ako o ipatapon ako? Hindi mangyayari yon. Wala silang sapat na dahilan para gawin yon.
Hindi sapat na hybrid ka para parusahan ka nila. Pero hindi natin alam ang takbo ng isip ng parlamento. Masuyong hinaplos ni Iverson ang mukha ni Kiana. Kung si Alicia nagawang tibagin ng parlamento, handa ko yung sirain para sa'yo. Hindi mapangalanan ni Kiana kung anong espesipikong reaksyon ng kanyang kapwa-bampira habang nasa sentro siya ng parlamento. Naisiwalat ng tungkol sa kanyang katauhan bilang isang hybrid. Bagaman kinakabahan, tila nakahinga siya ng maluwag, sapagkat malaya na siya mula sa kanyang tinatagong sikreto. At anuman na maging hatol ng parlamento, alam niyang hindi siya nag-iisa, sapagkat tarihan ng kaibigan at ang pamilya niya, lalo na ang lalaking mahal niya. Ang hatol ng parlamento? Umugong ang bulungan na lalong nagpakaba kay Kiana. Ang kondesa mula sa 3 ranggo ay hinahatulan ng, Nakikiusap ako sa inyo. Walang naging paglabag sa batas si Kiana. Hindi niya kasalanan kung 2 dugo ang dinadala niya. Siya ang aking kapareha, tanggap ko siya. Anumang dugo ang dumadaloy sa kanya. Subalit batas ng ating nayon na manatili sa isang uri ng dugo. Saad ng isang matandang miyembro ng parlamento. Patawad. Subalit hindi ko hahayaang hadlangan ng ating batas ang magiging hinaharap namin ni Kiana. Matatag na sagot ni Iverson, dahilan para mapangiti si Alicia. Sabay-sabay namang napakamot sa kanilang batok ang mga matatandang pinuno ng nayon bago mapabuntong hininga. Sa lahat ng vampirang narito, naway ito na ang huling beses na mayroong vampira mula sa nayong ito ang lalabag sa ating batas. Hayag ng pinuno ng parlamento, subalit lingid sa kanilang kaalaman na nasa paligid ang susunod na suil na vampira. I-anunsyo na ang kanyang hatol. Ang hatol ng parlamento ukol kay Kiana ng 3 ranggo ay isang kalayaan. Subalit, hihingiin ng parlamento ang kanyang kakayahan upang samahan ang ating nayon sa mga labang maaaring maganap sa hinaharap. Nalunod na sa palakpakan ng mga kapwa-bampira ang anumang sinasabi ng tagapagsalita. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Iverson sa kanyang kapareha matapos marinig ang hatol. Labis ang kanilang saya sapagkat malaya na nilang naipagpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Kaya naman sa sumunod na buwan, agad na isinagawa ang pag-iisang dibdib nila. Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan lang. Ayan, kambal agad. Tuwang-tuwa si Iverson nang mula sa kabilang dulo, nagawang gapangin ng kambal ang distansya hanggang sa makarating sa kanila ng kanyang asawa. Kulang pa nga ang 2. Kapag nakalakad na sila, sundan agad natin sila. Sana kambal ulit. Nakangising sagot ni Iverson bago pang gigilan ng mga anak. Inubos ng 2 ang kanilang oras sa pakikipaglaro sa kambal hanggang sa mapagod ang mga ito at makaramdam ng antok. Tama nga ako. Kinula mo ko. Iiling-iling na sabi ni Iverson nang maikwento ni Kiana ang sanhi ng pagkakasakit niya noon. Hindi ko pa nga alaman tungkol sa pagkakaroon ko ng dugong mangkukulam ng mga panahong yun. Irap niya sa lalaki at di ko sinasadyang makulam ka. Kasalanan mo rin dahil masyado ka mayabang. Natawa naman si Iverson bago masuyong hinalikan ng balikat ng asawa. Nang mag-1 taon na ang kanilang mga anak, tuluyan na silang naging ganap na pinuno ng kanilang bawat ranggo na inaasahang magpapatuloy na pamunuan ng mga susunod pang henerasyon ng mga vampira sa kanilang nayon. Labis ang saya sa puso ni Kiana sapagkat lubos siyang tanggap ng kanilang nayon sa kabila ng pagiging hybrid niya. Kung sana'y hindi siya naduwag nun, sana mas maaga niyang napalaya ang sarili mula sa pagpapanggap bilang isang mahinang vampira. Subalit mainam na rin yon, sapagkat nagawang baliin ni Iverson ang pagkadisgusto sa mahina para lamang maibig siya. Patunay na kailanman
hindi maitatago sa pagbabalat kayo ang pag-ibig na totoo. The End.